if I would say there is a certain insertion to it, but sa amin we have congressional initiative. Magandang araw mga kabayan. Huli nga sa bunganga ang isdang si Bini Abante nung inamin niya na nagkaroon mismo ng insertion at kinakausap niya umano ang mga kontraktor patungkol sa mga flood control project sa Maynila. Ako po mga kabayan. Yan po yung ating pag-uusapan, pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito. Sabi ni Pono, ang investigation daw po ng flood control, hindi lang yung Davao, kundi marami pa daw, hindi lang po sinisingkulat ng Davao. Kaya nagtaka yung ating mga kabayan, bakit Davao? Ano ito, obvious na ito ay diversionary tactics. Kasi yung mga binabaha is Luzon. Of course, yung buong Kamaynilaan, nakapalikod dito sa Metro Manila, Luzon, Pampanga, kasama dyan, no? Di ba? Laguna, o Benguet, or Baguio. So, may mga baha. Pero ang pinakasentro dito po, Bulacan, Pampanga, di ba? Laguna, no? Cebu. Yung mga lugar na talagang sadyang maraming ghost project at mga flood control na substandard. Lalong-lalo na dito sa Maynila na sobrang binabaha. Yung Bulacan na sobrang binabaha. Kaya obvious na po na talagang dinadivert nila sa Davao. Pero ano makikita nila sa Davao? Dahil kung may bumabaha man sa Davao, pansamantala lamang. No? Dahil sa sobrang dami siguro ng tubig na binubuhos. Pero after that, napakabilis humupa. At tatandaan natin, 2023 hanggang 2025, walang bagong flood control sa Davao dahil hindi nga pinupuntuhan ng DPWH. Dahil kontrolado ni Martin, no, ang pati po yung opisina ni Congressman Pulong Duterte, wala rin pundo dyan. Okay, so ito pa. No, hinahanap din ni Bini Abante itong 51 billion. Alam naman natin kung saan ginastos yan. At naglabas na rin po ng resibo. No, itong si Mayor Basti, nahanda po siyang ilabas kung ano man ang hinihiling ni Bini Abante na report patungkol sa kanyang sinasabing flood control. Public about that. Wala po kaming makikita o yung mga tao o yung mga reporters na substandard or ghost sa 6th District. Wala kayong magiging. During my time, ha? Siguraduhin mo lang, Bini Abante, ha? Nakaisa sampal sa ni Mayor Isko, yan. I do not know the past congressman, but you're the Ang inang pastor na sinungaling. Ano ito, no? Fake congressman, appointed congressman na ni George Erwin Garcia. If you say in the 6th District, sir, during your time, walang substandard at walang ghost, tila walang magiging problema si Hindi na naniniwala si Pinky Wave, contractor doon po sa 6th District. Sir. Wala. In fact, I check on my contractors when the president begin. Sana all I check on my contractor. Sana all may sariling contractor. Ikaw na talaga, Bini Abante. To list down all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Hindi po. Wala akong kaibigan Kalusot kasi nabisto. na contractor. In fact, it is actually the DE that suggests what contractor to use. You see? Are you close to the DE? Kasi that's another thing that's coming out, sir. Mukhang... Actually, I'm not close with any one of them because in a way, DPW always changes the DE, no? Once in a while. For example, like a DE would only be there for about 3 years or 4 years. Nagbabago yan. So you cannot really be close to them. So you've never had any dealings with the DE dahil nagiging, sir, medyo notorious ang mga DE ngayon dito sa usapin ng flood control. Siyempre kung notorious ang district engineer, pati rin mga congressman. Pareho sila magkasabot Bini Abante, ha? Do you have any dealings with them? Meron ho ba kayong naging project na napag-usapan, na sinabi mo, kailangan mo to gawin, kailangan mo ibigay ito kay contractor na ganito, or otherwise, sir? Hindi ako nagsasabi ng ganun because I'm not even party to the bidding and everything like this. Pero doon din pumapasok si insertion, di ho ba? Si congressional insertion. Then that's not the DBM secretary. It's the fault of Congress kung may insertions. Kasi Congress talaga kasi ang DBM, nagre-release lang naman sila kung ano yung inaprobahan ni Bongbong Marcos. So yun lang yung kanilang purpose. Yung talagang nagsasala, nagmamanipulate, diba, ng mga budget ay Kongreso at ang Senado. At depende naman kung aprobahan ng isang Bongbong Marcos.
Yun nga, yung mga nangyaring insertion na karaang mga naunang Congress, naprobahan ni Marcos Jr., alam mo may insertion, kagaya ng AKAP, wala naman yan. Yung insertion ay 11 billion, 12 billion, 13 billion, magkasunod yun. And the money stays the same eh. If I would say there is a certain insertion to it, but sa amin we have congressional initiative. Congressional initiative, ha? Ayaw pa aminin na insertion, eh. Tama si Bini Abante, no? Talagang nagiging talaga ito, asong ulol ni Tampa, no? O mamaya puntahan natin yan si Puno na yan, asong ulol din yan. More than the insertion. Because what we do is we just tell them, okay, there's a problem in my barangay here. If you would like to fund it, okay. Kung wala kayong pwedeng ipondo, wala akong magagawa. See, because they hold the budget. But that's also the reason why this coming budget season, sir, there are going to be reforms, ni Huba, as mentioned. Sabi po ni Congressman Toby Tiangco even before, actually during the President's State of the Nation address, sabi niya po, tanggalin na kasi ang mga small committees na yan. Dahil wala ngang record ng mga small committees. In fact, during the first, it wasn't called a hearing, talk regarding the 2026 budget, the Congressman, Toby Tiangco, hindi ba hinihingi pa nga yung records mula kay Congresswoman Swan Singh. Kasi nga, wala daw records itong small committee dahil ang lumalabas, sir, merong mga nangyayaring magic dun sa mga small committees. Magic talaga. Aminin mo na. Kawawa naman si Congresswoman Swan Singh. Kawawa ay kasabot nga eh. Because siya, batang-bata siyang legislator. No? Hindi siya batang-bata. Eksperto na nga eh. Talaga yung mga trend na batang sanay-sanay din sa pagnanakaw. Kasi, yung insertion na yan, nandyan na yan eh. At alam nila yan dahil membro nga sila ng Committee on Appropriation eh. Walang batang-bata sa mga buhaya dyan. Si Sandro Marcos ka. Sariling distrito niya eh. Di ba? May mga anomalya sa flood control. Hindi pa siya noon eh. Hindi pa niya time yun eh. It was Congresswoman Stella Kimbo, right? Oo, hindi pa niya time yun. Siguro, Toby Tiangco has been there for what? The past Congresses? He should have actually, complained already on that before that time. Bakit ngayon lang? And I was thinking, siyempre, nandyan din naman yung record eh. Kahit, di ba, bago siya, no? Pero nagkakaroon din naman niya ng turnover ng mga documents. Siyempre, alam naman hindi niya alam naman hindi turnover sa kanya. Nagkaroon ng proper turnover. Alam niya na yun eh, nung pa. Bakit ngayon siya nagko-complain? Yeah, in fact, I asked him that same question and then meron po siyang resibo. Way back, maraming beses na rin daw siyang nag-complain. But okay, so how can you siguro assure the public that this TRICOM hearing will come up with an investigation that will be impartial? With this in mind, sir, this cloud of doubt that there are congressmen who are contractors or contractors who became congressmen. Well, if we were only base it on our hearing, no, I could not assure the public because there are always doubts eh. Na may bias dun eh. So sabi ko, itong pastor na sinungaling na kilala ko ba? why don't we have it more of a whole government approach where the executive, where the judiciary, and Congress are investigating and including this. I believe that there should be an independent commission to investigate. So, tinan mo mga kababayan natin, sumasakay na naman itong si Gonggong Natras Abante sa panawagan ng taong bayan na magkaroon ng independent investigation body. So, sino po yung bumuo ng panawagan na yan? Taong bayan, at ang naglabas din yan ay itong si Mayor Magalong. Siya po yung nag-volunteer na mamumuno sa independent investigation body. O tingnan mo ngayon, nakikisakay na naman si Bini Abante. Para kunwari, credit na naman sa kanya. Kapal ng pagmumukha mo, Atras Abante. That all biases will be taken away. You know, if all of us are the ones investigating it, siguro may maniniwala yung mga tao na okay to, very serious talaga to, talagang totoo itong ginagawa. Iniwala kami pag iba, pero pag ikaw at kalyado ninyo ni Martin, wala nang totoo dyan. Ay, Davao ngayon tinatarget nyo. Namin. Does it mean to say that you're not too hot on this TRICOM hearing? You're not really in favor of it? I'm not actually too hot, but I'm concerned and I would like to be joining it and I would like to be in it and, Okay. Perhaps ask questions. Pero ibig ko sabihin, hindi po kayo, kasi like even the majority leader was not really in favor of this TRICOM. Oh, well, Hindi mo ba? I'm Not favor. Siyempre, drama lang. Para, kunwari, hindi sila magkakasabwat. I think he made a statement on that. He did. Diba? Oh, sa akin din, ako, noon pa, I was actually saying na, why don't we put up an independent commission on this? Because there are certain
So, independent na yan, mga kababayan po natin, oh. Tole, nakikisakay na lang po yang si Bini Abante, mga kababayan natin. But the thing is this, I'm actually waiting for that. Ako'y nagpapasalamat kay Mayor Magalong that despite all of the Oh, ayan, nagpapasalamat na naman ngayon. problems he has in Baguio City, that he still has time to be able to explain. Diba, nagbanat pa, no? Kahit daw maraming problema si Mayor Magalong sa Baguio City, nakikisabay pa daw, nakikisama pa sa national issue. Kasama ka sa problema ni Mayor Magalong, yung mga corrupt na DPWH at congressman. National issue yan, Bini Abante. Hindi naman kagaya nyo, di ba? So, alam nyo pala may mga baha dyan sa Maynila. So, kung talagang sinasabi nyo na wala kayong kinalaman at ang sinasabi nyo na may issue dyan ay district engineer lang, so bakit di kayo nagreklamo? Di ba? Tahimik lang kayo sa baha na tinatanggap nyo na lang na bumabaha kasi hindi kayo binabaha. Eyo, bakit kayo nagreklamo? Kasi nga, kasabot kayo. Makita kayo, 2 bilyon nung sa'yo, Bini Abante. Post this and tell to the public that there are some congressmen, even senators involved. So maganda yun. If he'll take an oath, he's going to name names and he will tell all that to us. That's a welcome development. Who do you think among the congressmen should be, I mean, how do you even think this hearing should begin on Tuesday? I guess I asked that, Congressman, kasi parang there's so many issues, there's so many cities, there's so many flood control projects. Paano ko kaya dapat umpisahan yung hearing para medyo smooth at flowing po yung magiging pagdinig? I actually do not know the plans of Congressman Territon, but I would be thinking that Okay na yan, mga kabayan natin, ha? Okay, puntahan natin itong si Puno, mga kabayan po natin, ha? Na medyo gigil po, no? At ngayon, sinasabi niya dito, mga kabayan po natin, na hindi lang naman daw po sinisinggulat ang Davao, kundi isama rin daw po sa investigation yung ibang lugar. Pero tandaan natin, mga kababayan, ha? Yung sentro ng pagbaha ngayon ay hindi yung Davao. Kung may baha man, sinasabi ko, hindi naman tumatagal, no? Dahil ang flood control sa Davao ay gumagana. And take note po, walang bagong flood control sa Davao simula po nung umupo itong si Martin Romualdez. Punta natin si Puno, pakinggan natin ang kanilang mga palusot-lusot dito sa mga issue, mga kabayan po natin. Dahil ang gustong sisihin ngayon ng House of Representatives ay ang DBM at ang DPWH. Dahil sila daw po yung gumagawa ng budget. Hindi po, no? Kahit anong request ng DPWH, kung talagang haharangin, babawasan nitong mga taga-House of Representatives, walang magawa dahil sila po yung may hawak nga ng force. Sila rin po yung nagdadagdag ng insertion. Sinabi ni Bunuan yan, no, na wala silang magagawa talaga. Kawawa yung mga kasama kong congressman, no, na minsan nabibintang ng kung ano, na wala namang kasalanan. At nakikita ko naman, marami talagang seryoso naman sa trabaho. Sir, si Vice President Sara Duterte po, sinabi niya na yung investigation hindi dapat matapos doon lang sa flood control projects dahil nung panahon daw niya sa DepEd, sir, may mga proyektong hindi nakukonsulta sa DepEd tapos biglang andyan na tapos pinapagparte-partehan lang daw ng certain congressmen yung pondo po. So dapat pati school buildings daw po masama. Kailangan naintindihan natin ang budget process para natin masagot yung tanong na yan. Ano, ha? So, pagbigyan ninyo ako na magbigay ng konti paliwanag sa kung anong papaano. Yung budget process, alam na po ng taong bayan yan. Kung paano, ano ang nangyari. No? Mula sa NEP, no? Papunta dyan sa hearing dyan sa House of Representatives, question and answer, sa plenary, o aprobahan, tapos gagawa ng version ng Senado, magbabaycam, magkalalabas na yung GAB, pipirma ni Marcos Jr., magiging kaan na o national budget na. So alam na po ng taong bayan. Ang tinatanong, ipaliwanag nyo, yung pinaghati-hatian. Paano nyo po pinaghati-hatian ang pera ng taong bayan? Yan ang ibig sabihin ni BP Sara. Paralan, baguhin. Yun na yung direksyon ng aking panukalang investigasyon. At hindi lang sila, pati na rin ang DBM. So ako ko lang attention ko sa sinasabi ni Senator Lacson na kailangan hanapin natin na funders, no? Sa loob-looban ko, funders, isa lang mapinanggagalingan ng pera dito, DBM . Yung DBM, magre-release lang yan ng pera, depende sa order nyo. At kung anong batas, ang budget na pinirma ni Bongbong Marcos, wala na yan silang question dyan
nasa kay Bongbong Marcos, sila magre-release lang. Lalo na kung lahat ng mga proyekto nyo ay talagang approve. Lahat ng mga report, approve. Release talagang DBM yan. Dahil trabaho nila yan eh. No? At hindi nila trabaho actually na mag-iimbestiga. Yung mag-iimbestiga dyan, mismo yung COA, no? Sila yung nag-audit. At kayo rin, siyempre, mga congressman. Kasi kung kayo ang nag-request sa isang proyekto sa isang barangay, isang bayan, sino yung magbe-verify kung tama dyan yung pagpapa-implement ng mga proyektong hinihingi nyo kayo? Yan ang sinasabi ko, paano kung magkaroon ng baha sa inyong lugar? Tapos, may report na tapos na pala yung proyekto mo. Hindi mo ba i-verify yan at titingnan kung tama o hindi o na-implement pa? O ghost project lang yung proyekto mo? Kasi kung ghost project, magreklamo ka. Pero tingnan natin ngayon, mga kababayan natin, bakit walang mga congressman na nagre-reklamo sa flood control? Kung hindi po nagreklamo ang taong bayan, no, kung wala pong talagang marami na yung nagwawala ng reklamo dahil sa flood control na ito, hindi naman nag-imbestiga si Marcos Jr. At hindi naman po mag-iingay itong mga kongresista. Di ba? O senador, of course, no, si Marcolita matagal na yung gusto imbestigahan. Pero hindi nga maimbestigahan dahil lahat sila ay kasabwat eh. Meron siguro mga hindi talaga nakikinabang. Yun kagaya ni Congressman Pulong na talagang hindi naman nagnanakaw at hindi naman talaga binibigyan. Yung ilang mga congressman, no, na hindi po sila dikit kay Martin Romualdez. Pero lahat na mga dikit kay Martin Romualdez na may flood control project, automatic yan. Doon sa hearing sabi niya, Sex, sasuli ko na to sa DBM. Bakit? Sabi niya, lahat ng projects na nakalista dito, tapos na eh. Oh. Tapos na. Tapos na eh, sabi niya. At saka yung kaisa-isang project na binisita ng presidente, kasama namin, hindi na isama. Oh, yun. Number 1 yun, Ngayon, tinginan kami sa aming mga NEP. Nagbigyan ako ng kopya ng district engineer. Pag-submit niya, nagkaroon din ako ng kopya ng report ng regional director nung sinabit nila sa national. Alam mo kung ano natanggap namin? Okay. Number 1, yung mga lahat ng flood projects, doon sa, kung pamilya ko sa Antipolo, yung baha sa amin, yung Barangay Mayamot, Munting Dilaw, at saka Mambugan, di ba? Oh. Ngayon, maniwala kayo, lahat ng projects doon, nawala. Priority namin yun eh. Alam mo, tsaka yan, continuing nawala, isa napunta. program yan, hindi naman na yung flood program, nabanggit ko na to dati. Ang unang uunahin mo, yung pinakadikit sa ilog eh. Kasi kung hindi mo inayos yun, hindi lulusot yung tubig galing sa taas eh. So, umpisa mo sa tabi ng river, pataas kang ganun. Okay? Di nandun na kami. Medyo nandun na kami sa second stage eh. Kaya nga hindi na kami nagtatapon ng tubig sa Marikina dahil natapos na namin yung first stage. Problema namin, tumatapon pa rin kami sa Kainta. Nagmi-meeting kami lahat ng mga mayor niyan eh. Nagkakasundo kami kung paano gagawin ng projects para magkatulungan. Yeah. Ngayon, nawala lahat ng mga aming sinetap sa Mayamot eh. Kaya kawawa ka kung nakatira ka sa mga Kingsville, alam mo yung mga ganon. Hanggang ngayon, lubog-lubog yan eh. Hindi ba? Kasi bakit? Lubog-lubog. Anong ginagawa mo, Kong? Hindi talaga lumusot na naman yung projects. 2 taon na yan. So, bakit hindi lumusot? Ngayon, every time may nakikita kami sa inyong mga broadcast na may nababaha sa Antipolo, alam mo kung anong sinasample lagi? Mayamot High School. Imagine mo, nasasakupan niya na bumabaha lagi. Pero magaling lang sa salita hanggang ngayon. Mayamot National High School. Pag isipin mo, may project kami pantanggal ng baha doon. Nawala na naman. Tapos, ito malungkot. Nawala yung mga project pambaha. Tapos ikaw ang congressman. O sino sisihin mo? DPWH. Bakit hindi mo sila nireklamo? Bakit hindi mo pala sila kinasuhan? Alam mo yung congressman na itong si Puno, mayroon rin tayo, may saltik. Napalitan. Nalagyan ng project, hindi naman namin alam kung saan galing. Ha? 100 milyon ha? Hindi namin alam saan galing. O di nakaisa na sila doon. Nang baboy pa. Bakit di mo pala nireklamo? Ngayon puro ka lang salita. Ba't di mo kinasuhan? Congressman ka naman doon. Yung 70 million na project, ginawa nilang 1 million. Yung mga 100, ginawa 70. Ginulo talaga. No? So, nagtitingin na kami. Paano ayusin to? Ngayon, kasi ang sistema sa paano to? Paano to? Amin, di ba? Pagka meron kang nakita hindi tama, gagawa mo ng errata. Di ba?
May mga nagsasabi, pag inirata yan, kalukuhan na sigurado yan. Kung hindi namin iirata to, iiwan namin ganyan yan. Magagawang projects, walang kinalaman sa pangangailangan ng tao. Yun talagang hinihintay nila, hinahanap nila, walang pag-asang ma-implement. Ano na naman yun? Di ba? Ngayon, nag-usap kami sa party leaders meeting. Pasensya na sa ibang party leaders, binubunyag ko yung mga pinag-uusapan namin. Pero tingin ko kailangan malaman. Open naman sila lahat din dito. Nung nagtanungan kami, halos lahat. Ang dami. Ako lang. Ito pa. Kung di ba naman napakawalang yan ang gumawa nito. Sabi nga ni Madjo, si Majority Leader, sabi niya, I also experienced the same thing. Pati yung mismong distrito, Dinala sa kwento ang mainstream media. ng ating Pangulo at ang ating Majority Leader, kinanarin ng ganyan, napakawalang Oh, bakit walang kinasuhan? Ang ina. Walang yan iya. talaga, hindi ba? So, maraming diskusyon kahapon. I will leave it to the chairman of Bakit ngayon na kayo nag-iingay? 3 years na pala yan eh. appropriations to tell you ano yung specific solution. Siyempre, nakahanap kami ng solusyon. Ang unang reaksyon namin lahat, kung walang yaan na ganito, idali na lang natin lahat sa presidente. Alam mo, burahin na natin lahat itong budget process. Diretso na lang kay presidente kasi pag nag-reenacted budget tayo, Mag-reenacted na naman sila. Parang nandyan na naman yung akap. Nandyan na naman yung insertion. Kasi copycat lang yan eh. amounts will remain. Hindi naman ganun kalayo sa last year's budget yung halaga eh. All the project classifications and titles will disappear. Di ba? So anong mangyayari? Zero-based ka ngayon. Isa-isa kayong pipilang kay Presidente, justify ninyo. Pero mas mabuti justify namin kay Presidente ito dahil alam namin talagang tinitignan niya to at saka nagmamalasakit sa para sa tao. Kung kani-kanino lang kami pupunta, ito i-justify namin dito sa mga... Ay nako. So yan po mga kababayan po natin sa punto ng yung pananalita nitong dalawang congressman na ito. Talagang gusto lang po nila malihis ang isyo at palabasin na talagang malinis po sila. At ipasa yung burden sa DPWH at sa DBM. Sabihin nila na wala silang kinalaman. Pero malinaw po, no? Ilang bisis na po na imbestigahan na yung mga insertion ay galing mismo sa House of Representatives. Billion. At yung mga na-discovering insertion na napupunta sa iba't ibang distrito ay galing po sa small committee na hanggang ngayon ay hindi po mailalabas ng Committee on Appropriation. Pati po yung minutes of meeting sa budget nung taong 2025. No, bago pa na-aproba ng budget na ito. So, tingnan natin mga kababayan natin. No? So, divert na naman sila. Bakit mapupunta sa Davao? Manila po yung baha. So, talagang naghanap na naman sila ng masisi at mukhang wala silang mahanap. No? Ng mga proyekto ng Duterte dito sa Kamaynilaan. So, try nila daw sa Davao. Baka may find out po sila. So, magtrabaho dapat sila. Huwag maghanap ng masisi. At kung seryoso sila sa kanilang investigation, dapat ilabas nila kung saan nila ginastos ang kanilang mga budget na nakukuha bilang mga congressman. Yun ang hamon natin sa kanila. Okay? So, yan lang po yung ating update. Maraming salamat and huwag kalimutan